Tinawag ni Hercules ang inaantok na si Son Ogong. Tinanong nito kung may idadagdag ba raw na payo si Son Ogong. Kung tama raw ang natatandaan ni Hercules, si Son Ogong nga raw ang nakatalo sa Chimera Creator habang umaakyat ito sa 50th floor ng tower. Napaisip naman si Son Ogong kung may maipapayo pa ba raw siya. Natalo ni Son Ogong si Childe nung sinubukan siya nitong hulihin upang gawing Chimera. Kaya si Son Ogong lang ang may alam kung paano labanan ang Chimera Creator. Sumagot si Son Ogong na wala na raw siyang madadagdag. Basta makuha lang daw nito ang mga matang gamit niya ay makikita na raw nito ang lahat. Pinagpatuloy ni Yuan ang walang humpay na pagsuntok sa mukha ng Chimera Creator. Tumawa si Childe dahil balewala raw ang ginagawa ni Yuan. Kahit ano pa raw ang gawin nito ay hindi raw siya mamamatay. Sinabi nito kay Yuan na immortal daw siya. Hindi naman pinansin ni Yuan ang mga sinasabi sa kanya ni Childe. Pinagpatuloy pa rin niya ang pag-atake kay Childe kahit pa napakatibay nga raw ng katawan nito. Mas matibay pa nga raw ngayon sa bakal ang buong katawan ni Childe dahil sa 1,000 taon na pag-eeksperimento nito sa kanyang katawan gamit ang dark magic. Matatawag na nga raw na undead Chimera ang buong katawan ni Childe. At dahil nga raw nabuo sa pinagsama-samang katawan ang buong katawan ni Childe ay hindi raw mawawala ang mga marka ng pinagdugtungan nito. Sinabi ni Yuan na hanggat nasa kanya raw ang mga mata na Cinder Eyes ay makikita niya raw ang lahat. Ini-activate ni Yuan ang kanyang Cinder Eyes at tiningnan ang mga marka na pinagdugtungan ng katawan ni Childe. Nagawang maputol ni Yuan ang braso ng Chimera Creator. Kanina lang ay hindi ito halos nasasaktan sa mga suntok ni Yuan, ngayon ay nagawa na itong mapinsala ni Yuan gamit lang ang kanyang Cinder Eyes. Nakaramdam ng takot ang Chimera Creator matapos maputol ang kanyang braso. Nagmakaawa ito kay Yuan na itigil na raw nito ang ginagawa niya. Hindi naman ito pinakinggan ni Yuan at pinagpatuloy pa rin ang paghila sa mga pinagdugtungan ng katawan ni Childe. Humiyaw ng napakalakas ang Chimera Creator at nagmamakaawa na itigil na raw ito ni Yuan. Tinanong naman ni Yuan kung bakit siya nito pinapatigil. Habang hawak ang paa na binunot niya sa katawan ng Chimera Creator ay nagtanong si Yuan. Kung nakalimutan na raw ba nito kung gaano karami ang taong ginawa niya ng ganito para lang sa kanyang eksperimento. Napagdesisyonan na ng mga inner gods kung ano ang mga gagawin ng napili nila na magbabalik sa nakaraan. Kailangan daw nitong kalabanin si Surutra sa loob ng tutorial upang makuha ang Cinder Eyes at ikonsumo ang item na Giant's Heart upang makuha ang skill na Gigantification. Sinabi ni Yuan na kung sino man daw ang mapili sa kanila ay sigurado raw siya na magiging makapangyarihan nito. Nakatanggap si Yuan ng notification na nagawa raw niyang makagawa ng isang imposibleng achievement. Nagawa raw niyang matalo ang boss na Chimera Creator. At dahil sa pagkakagawa niya ng imposibleng achievement, ang kalkulasyon ng kanyang reward ay maaantala. Ito na raw ang pagtatapos ng kanilang tutorial, nakatanggap din siya ng notification ng kanyang pag-level up. Umangat ng tig-2 puntos ang kanyang strength at dexterity. Nadagdagan din ng tig-1 puntos ang kanyang constitution at dexterity. Umangat sa 8.34% ang completion rate ng kanyang Heaven Slaying Star. Hindi raw noon naisip ni Yuan na siya pala ang mapipili nila na gumawa ng lahat ng kanilang ginawang plano. At dahil nga raw kinikilalang boss si Childe gaya ni Surutra, malaki-laki rin daw ang makukuha niyang rewards. Nag-level up rin daw siya ng 2 beses at nadagdagan din ng puntos ang lahat ng kanyang stats dahil sa pagtaas ng completion rate ng kanyang Heaven Slaying Star. Nagbibigay raw pala ito ng stats sa kada 5% ng completion rate nito. Kapag daw napaabot niya ito ng 100% ay makakakuha raw siya ng dagdag na 20 points sa lahat ng kanyang stats. Akala raw ni Yuan ay hindi ganoon kaganda ang skill na ito sa rank nito na A+. Hindi na rin daw masama ang skill na ito dahil sa dagdag nitong stats. Napatanong ang isang miyembro ng team ni Hargon kung bakit daw bigla na lang bumagsak ang mga kinakalaban nila na Chimera. Napatanong din ang isa nitong kasamahan kung tapos na raw ba ang labanan at kung hindi na raw bababangon ang mga Chimera. Sinagot naman ni Yuan ang tanong ng mga ito, sinabi niya na hindi na raw ang mga ito babangon dahil patay na raw ang boss na Chimera Creator.
Sinabi naman ni Lee Sung-yoon na mabuti naman daw, akala raw niya ay mamamatay na siya sa labanang ito. Nagtanong si Elador kung may nasaktan ba raw sa kanilang mga kamiyembro. Sumagot naman ang isa nilang miyembro at sinabing kailangan daw nila ng tulong doon. Sinabi nito na nasaktan daw si Yeolche, napaisip naman si Hargon sa hinarap nilang pakikipaglaban. Ginawa niya raw ang lahat upang hindi gaanong masaktan ang miyembro ng kanyang team. Ngunit kahit nagpalipat-lipat ito ng lugar para matulungan ang kanyang mga ka-team ay nainis pa rin ito dahil lubha pa ring nasugatan ang isa nilang kamiyembro. Kahit pumapangalawa si Yeolche sa lakas ni Hargon ay napinsala pa rin ito dahil sa dami ng kanyang kinalaban. Ginagamot ni Elador ang saksak na tinamo ni Yeolche sa kanyang baywang. Sinabi ni Hargon na may kailangan pa raw siyang gawin kaya sina Elador na raw ang bahala kay Yeolche. Sumagot naman si Elador ng yes captain. Tinanong ni Hargon kung nasaan na raw ang kanilang reward sabay signal kay Yuan. Sinabi niya kay Yuan na sumunod daw ito sa kanya at may kailangan daw silang pag-usapan. Nung makalayo na sila ay sinabi ni Hargon na hindi na raw niya itatanong kung sino talaga si Yuan, at kung paano raw nito nalaman ang koneksyon sa pagitan ng ranker na si Childe at ng kanilang tutorial. Pero dahil daw sa desisyon ni Yuan ay may nasaktan daw siyang kasamahan. Tinanong ni Hargon kung kailangan pa ba raw talagang talunin ni Yuan ang Chimera Creator. Makakapasa na raw sana sila ng madali kung pinatay na lang ni Yuan ang Chimera Boss at hindi na hinarap ang Chimera Creator. Sinabi naman ni Yuan na ganoon nga raw ang normal na paraan. Nainis naman si Hargon sa narinig niya kay Yuan. Maaari na raw nitong makuha ang pinakamataas na record sa pagpatay pa lang nito sa nakakulong na Chimera. Ano pa ba raw ang gustong gawin ni Yuan para lang masiyahan ito sa makukuha niyang resulta? Makukuntento lang ba raw si Yuan kapag patay na ito at patay na rin ang lahat ng kanyang mga kasamahan? Ipinikit ni Yuan ang kanyang mga mata at inisip kung gaano ba raw talaga kalayo ang kailangan niyang mapuntahan. Hanggang ngayon ay natatandaan pa rin niya ang ginawa nilang pakikipaglaban sa mga outer gods. Ito ay ang mga Diyos na nagmula sa ibang mundo sa labas ng kanilang tore. Ang mga nakaharap daw nila na outer gods ay sina One Who Couldn't Be Born, Despair That Reaches the Skies, Gloom Trapped in a Swamp at si Foolish Chaos. Mapatay nga lang daw nila ang outer god na si Foolish Chaos ay napakarami raw ng mga kasamahan nila na nagsakripisyo ng buhay. Hindi pa rin daw nila alam kung gaano pa karami ang mga outer gods na kailangan nilang harapin. Kaya nga raw kailangan niyang gawin ang lahat para lang maging walang hangganan ang kanyang kapangyarihan. Kailangan daw niyang bunutin ang mga masasamang ugat sa kanilang mundo, upang mas makapagpalakas pa sila at hindi sapitin ang nangyari sa pinanggalingan niyang panahon. Para lang daw magawa niya ang lahat ng ito ay gaano ba raw kalayo ang kailangan niyang gawin at puntahan. Sumagot si Yuan kay Hargon na hindi rin daw niya alam. Tinanong ni Hargon kung hindi ba raw talaga alam ni Yuan. Sumagot naman si Yuan ng oo. Tinanong niya rin si Hargon kung naghahanap nga raw ba ito ng mga ka-team na makakasama niya sa landas na kanyang haharapin. Sinabi ni Yuan ang rason kung bakit hindi siya ngayon naghahanap ng mga kasamahan. Ito raw ay dahil hindi raw makakayanan ng mga ito na samahan siya sa landas na kailangan niyang tahakin. Naisip naman ni Hargon na kailangan daw pala ni Yuan ng malalakas na kakampi na may kakayahang sumabay sa mga panganib na kanyang haharapin. Gaano raw kaya katinik ang landas na pinaplanong lakaran ni Yuan? Sinabi ni Yuan na kalimutan na raw muna nila ang pagkakampi. Kapag daw isinali siya ni Hargon sa kanyang team ay baka raw maulit na naman ang nangyari na may masaktan sa kanilang mga kamiyembro. Naglakad papalayo si Yuan hindi para umalis kundi dahil sa matangkad na lalaki na nasa kanyang harapan. Humingi ng pasensya si Yuan dahil naghintay raw yata ng matagal ang tutorial administrator. Sinabi naman ng tutorial administrator na mukhang seryoso raw ang pinag-uusapan ni Yuan at Hargon. Nagulat naman si Hargon sa pagdating ng matangkad na lalaki. Tinanong niya si Yuan kung sino ba raw ito. Nagulat si Hargon sa isinagot sa kanya ni Yuan na ito raw ang tutorial administrator. Napaisip naman si Hargon kung bakit nandoon ang isa sa mga may pinakamataas na level sa mga high ranker. Nagbow si Hargon sa tutorial administrator, nagpakilala rin ito at sinabing siya raw si Hargon na nagmula ng Olympus. Ikinararangal daw niya na makilala ang tutorial administrator.
Sumagot naman ang tutorial administrator ng okay. Sinabihan ni Yuan ang tutorial administrator na dapat daw ay tanggapin nito ng lubos ang pagbati sa kanya ni Hargon dahil wala raw naman itong kaugnayan sa nangyari. Sinabi naman ng tutorial administrator na iniisip lang daw niya ang mga kailangan niyang gawin dahil sa ibinigay sa kanyang problema. Gustong-gusto na nga raw niyang hilahin ang balbas ni Zeus. Nagtaka naman si Hargon kung ano ang ibig sabihin ng tutorial administrator. Sinabi rin ng tutorial administrator na napakarami na naman daw reklamo ang maririnig niya dahil sa ginawa ni Yuan. May kontrata raw sila ng Chimera Creator na gagawa ito ng tutorial boss sa loob ng 1,000 taon. Pero namatay raw agad ito kaya kailangan na nila ngayong maghanap ng sunod na gagawing boss sa mga darating na tutorial. Salamat daw sa isang partisipante at bababa na raw ang difficulty ng mga susunod na tutorial. Tinanong naman ni Yuan kung nagpunta lang ba raw doon ang tutorial administrator para magreklamo. Bakit hindi na lang daw nito ibigay ang reward niya? Agad namang iniabot ng tutorial administrator ang kanyang kamay at sinabing napakainipin nga raw ni Yuan. Lumabas ang isang crystal sa palad ng tutorial administrator. Sinabi niya rin kay Yuan na ito na raw ang bahala kung saan niya ito gagamitin at kung paano niya ito poprotektahan. Ang item na tinanggap ni Yuan ay ang Dark Divine Crystal. Isa itong fragment na nagtataglay ng kadiliman ng Genesis. Naglalaman ito ng mana na may walang katapusan na dark property. Hindi pa raw ito refined kaya kinakailangan pa ng isang bihasang craftsman upang maipamalas ang buo nitong kapangyarihan. Crafting material ang classification nito, may epekto ito na nagbibigay ng stealth skill, maaari ring baguhin ang mana sa dark attribute, may 20% din ito na dagdag sa Dark Attribute Mana Resistance, may 20% rin ito na dagdag sa Dark Attribute Mana Amplification Rate at 20% din ang bawas nito sa Dark Attribute Mana Consumption Rate. Namangha naman si Yuan sa Dark Divine Crystal na natanggap niya. Kilala rin daw ito sa tawag na Fragment of the Helm of Invisibility. Ang Helm of Invisibility raw ay item na pag-aari ni Hades, isa sa mga Big Three ng Olympus. Isa raw ang Helm of Invisibility sa mga pinakamalakas na item ng Olympus. Ang pinakakailangan daw sa paggawa ng item na ito ay ang Dark Divine Crystal. Isa nga raw ito sa mga item na dapat makuha ni Yuan sa pagbalik niya sa nakaraan pero hindi niya raw akalain na makukuha niya raw ito ng ganoon kabilis. Alam na raw ni Yuan kung saan niya makikita ang Divine Sea Crystal. Ang kailangan na lang daw niyang malaman ay kung nasaan ang fragment ng lightning bolt. Tinanong ni Hargon kung bakit daw siya tinitingnan ni Yuan. Hindi naman sumagot si Yuan, naisip lang nito na mukhang makukuha na niya daw ito ng mas mabilis kaysa inaasahan niya. Matapos ibigay ang reward ni Yuan ay tinanong ng tutorial administrator kung nagustuhan ba raw ito ni Yuan. Sinabi rin ito na dahil raw nagawa na ang lahat ng kondisyon ay ipapadala na raw sina Yuan sa loob ng tower. Makakakuha rin daw ng kani-kanilang reward ang lahat ng partisipante na naaayon sa mga nakuha nilang contribution points. Sinabi rin ng tutorial administrator na hindi na rin daw masama ang reward na matatanggap ni Hargon. Nagpasalamat naman si Hargon sa narinig niya. Sinabi ng tutorial administrator na mukhang ito na raw ang huli nilang pagkikita. Tinanong rin ito kung may gulo na ba raw ulit na pinaplano si Yuan sa pagtungtong nito ng tower. Ngumiti naman si Yuan at sinabing hindi raw siya sigurado. Sinabi naman ng tutorial administrator na mukhang hindi raw tumatanggi si Yuan. Tingin niya raw ay makakapanggulo si Yuan ng matindi dahil sa bagong item na natanggap nito. Habang papaalis na si Yuan ay sinabi ng tutorial administrator na kung gagawa raw talaga ito ng gulo. Hindi na rin daw siguro masama kung si Yuan ang magiging alon na yayanig sa kabuuan ng tore. Natitirang time limit, 578 oras, 55 minuto at 40 segundo. Ranking ng mga partisipante. Pang-una ay si Kim Yuan na may 674,880 contribution points. Pangalawa ay si Hargon na may 121,110 contribution points at ang pangatlo ay si Yolche na may 48,960 contribution points. Nakatanggap si Yuan ng 67,488 points bilang reward. Nakatanggap din siya ng dagdag na 50,000 points dahil sa pagtatakda nito ng bagong high record.
Nagkaroon din ng laman ang isang slot ng kanyang inventory. Pumasok sa inventory ni Yuan ang isang mahiwagang bagay. Nakatanggap si Yuan ng isang mahiwagang itlog. Nawala ang puting liwanag nang bumalik na ang paningin ni Yuan. Nakatanggap din siya ng notification ng maligayang pagdating sa first floor. Iniisip ni Yuan kung ano raw kaya ang nakuha niyang reward bukod sa points. Natanggap daw niya ang mga reward habang nagtatransport siya kaya hindi niya pa ito natitingnan. Nagtaka si Yuan nang makita niya na may itlog na reward sa loob ng kanyang inventory. Iniisip niya kung ano raw kaya ang itlog na ito dahil wala rin naman daw itong pangalan. Pagkatingin ni Hargon kay Yuan ay sinabi nito na naroon na raw sila. Na-transport sina Yuan at Hargon sa Meadow of Beginning, ang outer area ng first floor. Kahit una pa lang itong palapag ay halos kasing laki na rin ng isang mundo ang lawak ng lugar na ito. Nagtaka ang isang lalaki kung bakit daw may mga newbie na agad doon. Sinabi naman ng isang lalaki na napakahaba pa raw dapat ng oras bago matapos ang tutorial. Kaya nakakapagtaka nga raw na naroon na agad ang mga ito. Naisip naman ni Yuan na ang mga tao raw na nag-aabang sa mga newbie ay ang mga dating partisipante na tinatawag na ngayong mga players. Marami nga raw guild ang nagpunta doon upang makapag-recruit ng mga bagong players. Napansin ni Hargon ang mga mukha ng mga pamilyar sa kanya. Naroon nga rin daw ang mga taga-Olympus. Tinanong ni Hargon si Yuan kung interesado ba raw si Yuan sa mga guild. Tinanong niya rin kung may plano ba raw ito na sumali sa mga guild na nag-aabang sa harapan nila. Sumagot naman si Yuan na wala pa raw siyang plano. Hindi na raw nasurpresa si Hargon dahil hindi nga raw bumuo ng team si Yuan, kaya wala rin daw itong dahilan upang sumali sa isang guild. Sinabi niya rin na natalo nga raw siya sa pustahan at tutuparin daw niya ang kanyang ipinangako. Tinanong rin ni Hargon kung ano ang tinutukoy ng tutorial administrator. May nangyari ba raw na alitan sa pagitan ng Olympus at ng tutorial administrator? Sumagot naman si Yuan na ang Olympus daw na kilala ni Hargon ay isang lugar na makatwiran at ginagamit ang kanilang lakas sa pagpapanatili ng katahimikan sa loob ng tore. Tinanong naman ni Hargon kung ano raw ang ibig ipahiwatig ni Yuan. Sinabi ni Yuan na kung gusto raw talagang malaman ni Hargon ang totoong kulay ng mga nasa Olympus ay siya na raw dapat mismo ang dumiskubre nito. Hindi rin naman daw ito maniniwala kahit sabihin pa sa kanya ni Yuan. Naglakad na si Yuan papalayo kay Hargon, sinabi naman ni Hargon na basta na naman daw aalis si Yuan ng ganoon na lang. Kapag daw dumating na ito sa bayan ay magpa-register daw agad ito bilang isang player. Para daw madali silang makipag-ugnayan sa isa't isa. Sinabi rin ni Hargon na mag-ingat daw si Yuan sa mga jackals. Tumango naman si Yuan at ikinaway ang isa niyang kamay upang magpaalam. Pinagmasdan ni Hargon ang paalis na si Yuan, may bigla namang dumating sa likuran ni Hargon. Sinabi ni Hargon na naroon ng araw ang mga ito. Nagpakilala ang isa sa mga lumapit sa kanya, ito raw ay si Agamemnon ng Olympus. Binabati niya raw si Hargon na nagmula sa isa sa mga dakilang angkan. Sinabi naman ni Hargon na parang nakita na raw niya noon si Agamemnon. Nagpasalamat naman si Agamemnon dahil natatandaan pa raw siya ni Hargon. Sinabi ni Hargon na ito raw ang tagasunod ni Ares. Kinamusta niya rin si Ares, narinig daw niya na isa raw ito sa mga napili upang maging isang high ranker. Sinabi niya rin na iparating raw ni Agamemnon ang pagbati niya ng congratulation. Nagpasalamat naman si Agamemnon sa mga sinabi ni Hargon. Nagulat naman si Hargon sa mga sunod na sinabi ni Agamemnon. Sinabi nito na pinakaimportante raw sa kanyang pinuno na si Ares ang pinagmulan na angkan. Ibinilin daw sa kanya ni Ares na wag daw muna nitong sasabihin sa kanya ang mga mensahe na nagmula kay Hargon hanggat hindi pa nito nakikita ang kanyang ina na nagluwal sa kanya. Sinabi rin ni Agamemnon na kaunti lang daw ang interest ng ruler of the skies sa kanyang mga anak. At hindi pa rin naman daw alam ni Hargon kung sino ang tunay nitong ina. Naglabas naman ng kuryente si Hargon at sinabing wala raw respeto ang mga ito sa kanya. Sumagot naman si Agamemnon na wag daw sana itong magalit, alam na naman daw siguro nito kung ano ang ugali ng kanyang Panginoon na si Ares. Sinabi niya rin na napakahalagang araw sa kanila ang pinagmulan. Sana raw balang araw ay mabuo na ni Hargon ang sarili niyang pamilya.
Naisip naman ni Hargon na pinapatay na raw agad ni Agamemnon ang apoy na kanyang sinimulan. Si Ares nga raw ang hindi rumerespeto sa kanya at hindi ang mga tagasunod nito. Kapag daw pinatulan niya ang isa sa mga alagad nito ay baka raw maging masama ang relasyon niya sa Olympus. Kumalma na si Hargon at sinabing excused na raw sina Agamemnon. Sumagot naman si Agamemnon ng yes sir. Tinanong naman ni Agamemnon kung sino raw ang lalaking nakita niyang kasama ni Hargon. Mukhang hindi raw ito parte ng kanyang team dahil umalis lang daw ito mag-isa. Napaisip naman si Hargon kung ang tinutukoy ba raw nito ay si Yuan. Sinabi ni Hargon na kaibigan niya raw ito. Hindi raw sila ganoon kalapit pero parang kaibigan na niya raw ito. Nagtaka naman si Agamemnon sa isinagot sa kanya ni Hargon. Ang mga jackals ay ang mga taong sumuko sa pag-akyat sa sunod na palapag. Mas pinili raw ng mga ito na manatili sa Meadow of Beginnings upang atakihin at pagnakawan ang mga bagong dating na players. Paborito raw ng mga itong atakihin ay ang mga player na hindi parte ng isang guild. Tinatawag daw ng mga ito ang panahon ng pagtatapos ng tutorial bilang the time of harvest. Naging alisto si Yuan noong mapansin niya na may sumusunod sa kanya. Siya nga raw ang napili ng mga jackals na maging kanilang target. Nasa 20 raw ang sumusunod sa kanya, kahit daw hindi niya gamitin ang kanyang Cinder Eyes ay nalaman niya raw ito sa tulong ng kanyang perception stat. Hinawakan ni Yuan ang Dark Divine Crystal na nasa kanyang bulsa. Sakto raw ang pagdating ng mga jackals dahil may mapapagpraktisa na daw siya ng skill na stealth. Habang pinagmamasdan ng mga jackals si Yuan ay sinabi ng isa sa mga ito na napakabilis naman daw ng pagtatapos ng naganap na tutorial. Sinabi naman ng boss ng jackals na si Fatayo na dahil nga raw sa historically na bilis nito, ibig sabihin daw noon ay maraming bagong players ang nagmamay-ari ng magagandang items. Pinag-usapan nila kung wala nga raw bang guild si Yuan at kung wala nga rin daw ba itong kasamang kakampi. Mukhang iba raw ang pakiramdam ng isa sa mga jackals. Bakit hindi na lang daw nila pabayaan si Yuan? Sinabi naman ng isang jackal na bakit naman daw nila patatakasin si Yuan. Tingnan daw ng mga ito ang robe na suot-suot ni Yuan. Natuwa naman ang lahat ng mga jackals nang mapansin nila ang suot na pyromancy robe ni Yuan, mukhang naka-jackpot daw sila. Inaya na nila ang kanilang boss upang umatake. Nagulat naman si Fatayo dahil bigla raw nawala si Yuan. Sinabi naman ng isang jackal na naroon pa raw ito kanina matapos lang ang ilang segundo. Bigla namang naghiyawan sa iba't ibang direksyon ang mga miyembro ng mga jackals. May sumusugod sa kanilang grupo at lahat ng atakihin nito ay pinupugutan nito ng ulo. Sinabi ng isang jackal na may sumusugod daw sa kanila na kalaban. Hindi na nila alam ang kanilang gagawin dahil hindi nila makita kung sino at saan nagmumula ang kanilang kalaban. Sa bilis ni Yuan ay hindi na malaman ng mga jackals kung saan magmumula ang sunod niyang atake. Basta-basta na lang bumabagsak ang pugot na ulo ng kanilang mga kasamahan. Inakala naman ng mga jackals na bitag lang si Yuan, akala nila ay may mga kasamahan pa ito. Gumamit naman ng skill na Falcon Eyes ang isa sa mga jackals. Nagulat siya nang makita niya na hindi isang ilusyon ang mga nangyayaring pagkamatay ng kanyang mga kasamahan. Humiyaw ang isang jackal at sinabing umatras na raw sila, pero bago pa siya makalayo ay napugutan na rin siya ng ulo ni Yuan. Napaisip naman ang boss ng mga jackals na si Fatayo kung paano nagagawa ng isang bagong player na atakihin ang kanilang grupo at gumamit ng skill na stealth. Nagawang mahuli ni Yuan ang leader ng mga jackals na si Fatayo. Sinakal niya ito sa leeg at ibinagsak sa lupa. Sinabi ni Yuan na wag na raw itong magtangkang tumakbo dahil mahuhuli niya rin daw agad ito. Naisip naman ni Fatayo na hindi raw pala pangpain si Yuan. Isa raw itong espada na nakalaan upang patayin sila. Inakala ni Fatayo na isang player si Yuan na nagmula sa itaas na palapag. Makakatanggap daw ito ng penalty sa pamamakialam nito sa first floor. Ano ba raw kaya ang habol nito sa kanila? Sinabi ni Yuan na may itatanong daw siya kay Fatayo, kapag daw nasagot niya ito ng maayos ay papatayin niya raw ito sa mabilis na paraan. Humiyaw si Fatayo at sinabing atakihin na raw nilang lahat si Yuan. Ngunit kahit anong sigaw nito ay patay na ang lahat ng kanyang mga kasamahan. Sinaksak ni Yuan si Fatayo sa kanyang kamay at sinabing kung magmamatigas pa rin ito ay mas pahihirapan pa niya raw ito.
Humiyaw ulit si Fatayo at sinabing sasabihin na raw niya ang lahat ng nalalaman niya. Tinanong ni Yuan kung nasaan ba raw ang lalaki na nagngangalang Wunchon. Nagulat naman si Fatayo nang marinig niya ang pangalan ni Wunchon. Kahit takot na takot ay tinanong ni Fatayo si Yuan kung paano raw nito nalaman ang pangalan na binanggit niya. Napawaw naman si Yuan, ngumiti ito at sinabing naka-jackpot daw agad siya sa unang subok pa lang niya. Matapos ang ilan pang pakikipaglaban sa ibang grupo ng mga jackals ay nakarating na rin si Yuan sa Central Region ng unang palapag ng tore. Umorder si Yuan ng makakain at maiinom sa isang restaurant na tinatawag na Terra. Habang nagpapahinga at kumakain ay nakatingin si Yuan sa labas ng restaurant. Madalas nga raw siya noon na pumunta sa restaurant na ito. Naisip ni Yuan na naging maayos naman daw ang pagbabalik niya sa kasalukuyang panahon. Sinuwerte raw siya at nakuha niya agad ang impormasyon na kailangan niya kaya nakakapagpahinga na raw siya ngayon. Nararamdaman na raw niya na gumagaan ang kanyang katawan dahil nawawala na raw ang pagod na nakuha niya sa kanyang mga pakikipaglaban. Napakatahimik raw ng gabing ito, ano na raw kaya ang kalagayan ng mga kaibigan niya kung nasaan man daw ang mga ito. Naalala ni Yuan ang pag-iinom nila ng mga dati niyang kaibigan. Naalala rin niya ang kwentuhan nila sa mga naranasan nilang misyon at pakikipaglaban. Ito nga raw ang mga panahon na nakakapagsaya pa sila at hindi pa nila iniisip ang mga haharapin nilang outer gods. May kinapa si Yuan sa kanyang bulsa, tama na raw ang pagiging sentimental niya. Kinuha ni Yuan ang Dark Divine Crystal sa kanyang bulsa. Gumana nga raw ang item na ito sa pakikipaglaban niya sa mga jackals. Pero hindi pa raw perpekto ang stealth na meron nito. Kulang pa raw ang kakayahan nito hindi tulad ng Helm of Invisibility. Kulang pa rin daw ang abilidad niya upang magamit ito. Kailangan pa raw na ma-refine ito bago niya ito magamit ng maayos. Madalas nga raw tawagin na Infinity Stone ito sa mga biruan dahil sa napakalaking mana na tinataglay nito. Kapag nga raw napalakas pa ang power ng fragment na ito ay mababalewala raw ang stealth skill na meron ito. Hindi raw alam ni Yuan kung hanggang saan ang limit ng kapangyarihan nito. Kaya nga raw kailangan niya muna itong ma-refine, ang rason nga raw kaya nakuha ni Zeus ang posisyon na pagiging pinuno ng kalangitan at kaya rin ito naging hari ng Olympus ay dahil nagawa nitong makuha ang fragment ng lightning bolt. Lagi rin daw suot ni Hades ang Helm of Invisibility sa tuwing nakikipaglaban ito. Ito nga raw ang mga items kung bakit nag-e-exist ang kasalukuyang Olympus at ang hinaharap na Olympus. Isa nga lang daw ang kilala niya na kayang mag-refine ng mga items na ito. Matagal-tagal na nga raw niya itong hindi nakikita. Sa isang smithy ay may nagpupukpok ng isang sandata. Isa itong tan na matandang lalaki, hindi nito iniinda ang init at nakafocus lang ito habang inaayos ang ginagawa niyang item.